Dati halos araw-araw kang kinukulit. Ngayon, parang multo na lang ang presensya mo sa mundo niya. Anong nangyari? At anong dapat mong gawin? May mga pagkakataon sa buhay ng isang lalaki kung saan bigla siyang nawawala sa mundo ng babaeng mahal niya. Hindi dahil sa may nagawang mali, kundi dahil parang biglang lumamig ang lahat. Hindi ka na hinahanap, hindi ka na kinukumusta. At ang masakit, wala ka ring ideya kung bakit. Pero bago ka malunod sa lungkot o gumawa ng padalos-dalos na hakbang, tandaan mo to, ang tunay na lalaking stoic hindi desperado. Tahimik siyang bumabangon at mula sa katahimikang yun, doon siya muling hinahanap. Ngayon, pag-uusapan natin kung anong mga dapat mong gawin, hindi para manghabol, kundi para mamiss ka ulit, kusa at totoo. Walang pa-cute, walang paawa. Purong disiplina, respeto sa sarili at stoic mindset, ang katotohanang masakit pero kailangan mong tanggapin. Hindi ka na priority. Ang unang tanda na hindi ka na hinahanap ng babae ay simpleng hindi ka na bahagi ng araw niya. Wala nang kamusta ka. Wala nang ingat ka lagi. At ang pinakamahirap, hindi na siya interesado kung nasaan ka. Sa ganitong mga sandali, maraming lalaki ang agad nagpapadala sa emosyon. Nagme-message, tumatawag, naghahanap ng closure. Pero sa mata ng stoic, ito ang oras para tumigil at magmuni-muni. Reality check. Hindi ka na priority at hindi mo kontrolado ang desisyon niya. Ang tanging hawak mo ay kung paano ka tutugon sa pagkawala niya. Attraction is never constant. Attraction is based on emotion, not logic. Kahit gaano ka pa kabait, kung wala na siyang nararamdamang spark, mawawala ka sa radar niya. Kaya ang tanong ay hindi bakit ako iniwan, kundi paano ko maibabalik ang sarili ko sa sentro ng sarili kong buhay. Ang unang hakbang, katahimikan bilang sandata. The power of silence. Marami ang nagsasabi, kung mahal mo, ipaglaban mo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong lumaban gamit ang salita. Minsan ang katahimikan mo ang pinakamalakas mong sagot. Kapag hindi ka na hinahanap, mas nakakaapekto ang pagkawala mo kaysa sa presensya mo. Bakit? Dahil kung dati sanay siyang nandyan ka palagi, ngayon, unti-unti niyang mararamdaman ang pagkawala mo bilang puwang. At kung tunay kang may halaga sa buhay niya, mamimiss ka niya. Cut the access. Kung lagi kang available, predictable ka. Kung predictable ka, hindi ka na exciting. Kaya ano ang solusyon? Iputol ang access. Hindi ibig sabihin na maging bastos ka. Ibig sabihin lang, bumalik ka sa sentro mo. Huwag kang mag-post ng para sa kanya. Huwag kang magparamdam. Live as if she never existed. At dyan nagsisimula ang misteryo. Dyan nabubuo ulit ang attraction. Magbago para sa sarili mo, hindi para sa kanya. Focus on self-improvement. Maraming lalaki ang nagiging obsessed sa pagbabalik ng babae. Ang problema? Ginagawa nila ang pagbabago hindi para sa sarili, kundi para mapansin lang. Mali, kapag ganito ka magbago, mababaw. At madaling mapansin na hindi totoo. Level up physically, emotionally, financially. Kung dati ay di ka consistent mag-gym, ngayon gawin mong disiplina. Kung dati ay palaging ikaw ang nagpaparaya, ngayon piliin mo ang sarili mo. Create a life she's no longer part of. Isa sa pinakamalupit na reality sa stoicism ay ito. Kailangan mong bumuo ng buhay kung saan hindi na siya bahagi. Bakit? Dahil sa ganitong paraan, tunay kang makakawala sa attachment. At ironically, sa sandaling masaya ka nang wala siya. Doon siya biglang maiintriga. Doon siya magtatanong, bakit parang ang ayos-ayos mo na kahit wala ako? Ang stoic mindset sa panahon ng kawalan. Huwag mong hayaan na emosyon ang magdikta. Ang common na trap ng mga lalaki, emosyon. Galit, lungkot, selos, insecurity. Lahat yan kapag pinairal mo, lalabas kang desperado, weak at walang backbone. Pero kapag nag-practice ka ng stoic control, mapapansin mong kahit umiikot ang mundo sa sakit na nararamdaman mo, kalmado ka pa rin. Bakit? Dahil hindi mo hawak ang ginagawa ng iba, pero hawak mo ang sarili mo.
Hindi mo kailangan patunayan ang halaga mo. Kung totoo ang pagmamahal niya, hindi mo kailangang humingi ng pansin. Ang lalaki na may mataas na self-worth, hindi humihingi ng validation. Kaya sa halip na sabihin sa kanya, mismo na ba ako? Ipakita mong kahit wala siya, hindi ka nawala sa sarili mo. Kapag nagparamdam siya, huwag ka munang magmadali. Ang tawag ng nakaraan. Darating ang panahon na mapapansin niyang wala ka na. Magsisimula siyang magparamdam. Isang simpleng kamusta o like sa lumang post mo. At doon papasok ang pagsubok. Handa ka bang panindigan ang stoic path mo? O babalik ka sa pagiging available agad? Test of strength. Kapag nagparamdam siya, huwag ka agad tumalon sa tuwa. Tanungin mo muna ang sarili mo. May nabago ba talaga? Worth it ba ang pagbalik niya sa buhay mo ngayon? Ang stoic na lalaki ay hindi basta bumabalik. Pinipili niya kung sino ang pwedeng makapasok muli sa mundo niya. At kung wala siyang bagong ipapakita, huwag kang bumalik sa luma mong sakit. Kung hindi ka na hinahanap ng babae, huwag kang mabahala. Hindi ito katapusan. Sa katunayan, ito ang simula ng panibagong stoic chapter sa buhay mo. Tahimik ka lang, umiwas sa drama. Itaas mo ang sarili mo sa emosyon. At dyan, sa gitna ng katahimikan at pag-level up mo, doon siya biglang lilingon. Pero sa oras na bumalik siya, ikaw na ang may desisyon. Tatanggapin mo pa ba siya? O napagtanto mong mas mahalaga pala ang katahimikan kaysa sa presensya ng taong dati mong pinagpapahalagahan? Bakit lalo siyang lumalayo? Psychological pattern ng paglayo. Ang babaeng lumalayo ay hindi palaging nangangahulugang may iba. Minsan simple lang, nabawasan ang mystery mo. Palagi kang available. Lagi kang nagpapakita ng emosyon. Lagi mong pinapaalala sa kanya kung gaano mo siya kamahal. At dahil dyan, nasasakal siya. Walang challenge, walang thrill, at sa mata niya, ikaw ay naging too predictable. Ang attraction ay parang apoy. Kapag sobrang lakas ng hangin, namamatay. Kapag sakto lang, lalong naglalagablab. Ganyan din ang attraction. Kapag sobrang effort mo, nawawala ang spark. Kaya minsan, mas epektibo ang distance kaysa presence. Bakit hindi mo siya dapat habulin? The chase is a trap. Kapag hinabol mo ang isang babaeng lumalayo, anong mensahe ang pinapadala mo? Kailangan kita para buo ako. Hindi ako masaya kung wala ka. Desperado akong mapansin. At sa ganitong pag-uugali, nawawala ang value mo bilang lalaki. Kasi kung ikaw mismo hindi mo kayang tumayo ng mag-isa, paano kanya igagalang? Stoic rule, walk, don't beg. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon ng babae. Kapag hindi ka na hinahanap, tumayo ka ng tuwid at maglakad palayo. Bakit? Dahil sa bawat hakbang mo palayo, mas lumalapit ka sa sarili mong respeto. At kung tunay siyang may halaga sa iyo, ipagdasal mo na siya rin ay magbago. Pero hindi mo responsibilidad ang maturity ng ibang tao. The law of reverse energy. The less you chase, the more you attract. Kapag tumigil ka sa kahahabol, may dalawang posibleng mangyari. 1. Makikita niyang hindi ka desperate at babalik ang curiosity niya. 2. Hindi na siya babalik. At doon mo malalaman na hindi talaga siya para sa'yo. Sa dalawang opsyon na yan, panalo ka pa rin. Dahil ang goal mo ay hindi ang balikan ka niya, kundi ang muling mabuo ang sarili mo. Detachment is power. Hindi ito pagiging manhid. Hindi rin ito bitterness. Ito ay intelligent distance. Isang klasing lakas na alam mong may nararamdaman ka, pero hindi ka magpapaalipin sa damdamin. Kapag naramdaman niyang hindi ka na attached, doon siya magkaka-interest. Bakit? Dahil bigla niyang mapapansin na hindi ka na sa kanya, umiikot, at yan ang bagay na hindi niya ine-expect. Ibalik ang kalayaan ng pag-iisip. Hindi, lahat ng lumalayo ay kailangan mong habulin. May mga tao sa buhay natin na itinakda lang para turuan tayo, hindi para manatili. At kung ang pagtuturo niya ay ang pagturo kung paano magmahal sa sarili, mission accomplished na siya. Ngayon ikaw lalaki, oras na para bitawan ang mindset na kailangan mo siya para sumaya.
Ang mas masarap? Yung kaligayahan mong hindi nakadepende sa kanya. Ang ganti ng tahimik na lakas, hindi mo kailangang mag-post ng padip. Hindi mo kailangang magpahiwatig na okay ka na. Ipakita mo sa kilos mo. Umayos ka sa panlabas mong anyo. Magtrabaho ka ng may focus. Palawakin mo ang social circle mo. Tumahimik ka sa social media. Yung hindi siya sigurado kung okay ka pa ba o tuluyan ka nang nakamove on. Yun ang tanong na bubulabog sa utak niya. Kapag hindi siya bumalik, ayos lang. Minsan, mas mabuting wala siya. Kapag bumalik siya, tanungin mo muna sarili mo. Ito pa rin ba ang taong karapat-dapat sa bagong ako? O baka naman yung lumang ako lang ang bagay sa kanya noon? Kaya bago mo siya tanggapin muli, siguraduhin mong hindi mo lang siya namimiss, kundi kailangan mo talaga siya. At kung hindi na siya pasok sa bagong standards mo, mas piliin mong manatili sa katahimikan kaysa sa relasyon na paulit-ulit kang sinasaktan. The peace of walking away. Ang stoic ay hindi nagbabanta. Hindi siya nagsasabi ng, umalis ka, babalik ka rin. Tahimik lang siyang umaalis at kapag bumalik ang babae, hindi agad binubuksan ang pinto. Kundi pinipili niya kung worth it bang pabalikin ito sa buhay niya. Kung hindi, tahimik siyang magpapatuloy. Ang lalaking may sariling paninindigan ay hindi natitinag kahit pa ang babaeng mahal niya ay lumayo. Dahil alam niyang ang pagmamahal, kung totoo, hindi kailangan habulin. At kung ang babae ay hindi bumalik, panalo ka pa rin dahil nahanap mo ang sarili mong lakas. Maraming lalaki ang hindi alam ang gagawin kapag bigla na lang nawawala ang babae sa eksena. Hindi man lang nagpaalam, wala man lang paliwanag, parang na-ghost. At sa halip na manatiling kalmado, ang karamihan, panic mode. Tawag dito, chat doon. Hanap ng closure. Pero tandaan, hindi mo kailangang habulin ang taong pinili kang bitawan. At ang mas mahalaga, hindi mo kailangan ng closure mula sa kanya dahil kaya mong ibigay yon sa sarili mo. Ang lakas ng pagsuway sa Impulse M, wala siyang paramdam, ay hindi palaging masama. Kapag nawalan ng kontak ang babae, unang reaksyon mo, ano bang mali ang nagawa ko? May iba na ba siya? Hindi ba ako sapat? Pero sa halip na tanungin mo ang sarili mo ng paulit-ulit, huminga ka muna ng malalim. Maybe it's not about you. Maybe it's about her. At kung tungkol man sa'yo, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi nagbibigay ng effort. Emotional control over impulse. Ang stoic ay hindi nagpapadala sa takot. Hindi siya nagpapadala sa panic. Kapag walang paramdam, kalmado siya. Dahil alam niyang hindi emosyon ang dapat magdikta ng kilos niya, kundi prinsipyo. Kapag gusto mong mag-message out of fear, lumakad ka muna. Kapag gusto mong mangulit dahil sa lungkot, magsulat ka muna. Kapag gusto mong ipaglaban ang wala na, tanungin mo muna kung totoo pa bang may dapat ipaglaban. Paano ka magre-respond sa katahimikan? Choose your silence. Hindi lahat ng katahimikan ay kawalan. Minsan ang katahimikan ay sagot na. At bilang isang stoic, ang response mo sa katahimikan ay hindi emosyon, kundi disiplina. Hindi ka maglalabas ng sama ng loob sa social media. Hindi ka maglalasing at magdrama. Hindi ka magme-message ng bakit di ka na nagre-reply. Dahil alam mong ang tunay na lalaki ay hindi nakikiusap sa atensyon. Ibalik ang focus sa sarili. Kesa maghintay ng text niya, unahin mong i-text ang disiplina mo. Mag-aral, magtrabaho, mag-ehersisyo, mag-reflect. Magplano ng mas malalim na buhay. Kapag walang paramdam ang babae, mas bigyan mo ng paramdam ang sarili mong halaga. Ang hindi pagsagot ay sagot na rin. Ghosting is a choice. Kapag pinili ka niyang i-ghost, isa lang ibig sabihin niyan. Hindi ka niya kayang harapin. At kung hindi ka niya kayang harapin, ibig sabihin wala siyang respeto. Hindi lang sa'yo kundi sa sarili niya. At ikaw? Hindi mo kailangan ng paliwanag mula sa taong walang lakas ng loob magpaliwanag. Stoic mindset, acceptance without bitterness. Ang stoic ay hindi bitter. Hindi siya nagtatanim ng galit.
Tinatanggap niya ang sitwasyon, pero hindi niya binibitawan ng respeto sa sarili. Ang pananahimik niya ay hindi pagtanggap ng pagkatalo, kundi paninindigan na hindi niya kailangang habulin. Ang hindi para sa kanya, ang tunay mong laban ay sa loob mo. Self-battle between ego and worth. Kapag iniwan ka, ang unang nasasaktan ay ang ego. Pero ang dapat mong palakasin ay ang self-worth. Ang ego gusto ng revenge. Ang self-worth gusto ng peace. Kaya sa halip na magplano kung paano siya pagbabalikan o paiiyakin, magplano kung paano ka magiging mas maayos, mas disiplinado at mas buo. Hindi ka nabawasan dahil iniwan ka. Isa sa pinakamasakit na akala ng isang lalaki ay ito. Iniwan ako, ibig sabihin may kulang sa akin. Pero hindi laging ganon. Minsan, ang iniwan ay hindi kulang, kundi hindi lang nakita ng babae ang tunay mong halaga. At kung hindi niya nakita, huwag mong ipilit. Kasi kung ipipilit mo ang sarili mo sa taong hindi tumitingin, ikaw din ang masasaktan. Kapag bumalik siya, ikaw na ang may desisyon. The inevitable return. Kapag nakikita niyang tahimik ka pero gumaganda ang buhay mo, magugulat siya. At kapag napagtanto niyang hindi ka na umaasa, may intriga siya. At diyan nagsisimula ang balik. Pero ngayon, hindi na ikaw ang naghahanap. Ikaw na ang tinitingnan. Stoic response, may standards ka na. Kapag nagparamdam siya ulit, tanungin mo ang sarili mo. Worth it pa ba siya? Deserving ba siya sa bagong ako? May tunay bang pagbabago o dala lang ng guilt ang pagbabalik niya? At kung walang bago, huwag mong sayangin ang katahimikan at paglago mo. Dahil ang stoic, hindi basta bumabalik sa dating sakit. Dumaan ka na sa katahimikan, sa pag-atras, sa self-discipline, sa matinding pag-reflect. Hindi mo siya hinabol, hindi mo siya kinulit. Tahimik kang naging mas mabuting lalaki. At ngayon, siya na ang bumabalik. Nagpaparamdam, nagtatanong, kumokonek ulit. Pero huwag kang masilaw. Huwag kang madala agad ng damdamin. Dahil tandaan mo, hindi lahat ng pagbabalik ay dapat pagbuksan. Ang pagbabalik ay hindi laging taos-puso. Bakit siya bumabalik? Maraming dahilan kung bakit bumabalik ang babae. Wala siyang nahanap na mas better. Na-miss niya ang presence mo. Nakita niyang masaya ka na nang wala siya. May pagsisisi. O baka gusto lang niyang ma-validate ulit ang halaga niya sa'yo. Pero ang tanong, bumabalik ba siya dahil mahal ka niya? O dahil hindi niya matanggap na masaya ka nang wala siya? The danger of false comebacks. Huwag kang basta-basta matuwa sa pagbabalik. Dahil kung hindi niya alam kung bakit siya umalis, hindi rin niya alam kung bakit siya babalik. At kung tanggapin mo siya ng basta-basta, baka ulitin lang niya ang cycle. Ang stoic na lalaki marunong magtanong. Hindi para magalit, kundi para unawain kung may halaga pa ba ang koneksyon na ito. Stoic evaluation. Tanungin mo muna ang sarili mo. Bago ka mag-reply, bago ka mag-entertain, bago mo siya i-welcome ulit sa buhay mo. Tanungin mo muna ang sarili mo. Naka-move on na ba talaga ako? May respeto pa ba ako sa kanya? Compatible pa ba kami ngayon na nagbago na ako? Gusto ko ba siyang balikan o na-miss ko lang ang dating kami? Huwag mong ipagkanulo ang sarili mong growth. Kung tatanggapin mo siya, siguraduhin mong hindi mo tinatapakan ang prosesong pinagdaanan mo. Kasi kung siya ay babalik lang na parang walang nangyari, baliwala lahat ng pinaghirapan mong healing. Ang stoic ay marunong tumanggap, pero marunong din tumanggi kung kailangan. Kapag tinatanggap mo siya, may bago ka ng pamantayan. Establish new boundaries. Kung pipiliin mong bigyan siya ng second chance, dapat may malinaw na pagbabago. Clear na expectations, mas malalim na communication, at pinaka-importante, non-negotiables. Hindi mo na pwedeng hayaan siyang gawin ulit ang ginawa niya noon. Dahil ang pag-ibig na walang standards ay nauuwi sa paulit-ulit na sakit. Huwag mong isuko ang binuo mong katahimikan. Ang katahimikan na tinamasa mo habang wala siya. Yung growth na nakuha mo sa pag-iisa. Huwag mong isuko para lang bumalik sa dating sakit. Kung babalik siya, dapat kaya niyang irespeto ang bago mong mundo.
At kung hindi niya kaya, huwag mo siyang isiksik. Kapag pinili mong huwag na siyang tanggapin, hindi ka masamang tao kung pipiliin mong tumuloy. Minsan, ang best response ay hindi, tara, balikan natin. Minsan, ang best response ay, salamat sa pagbabalik mo, pero iba na ako ngayon. Hindi na kita kailangan para maging buo. At sa sandaling mas pinili mong respetuhin ang kapayapaan mo kaysa sa damdamin mo, doon mo masasabi na stoic ka na talaga. Let her see the man you became. Hindi para magyabang. Hindi para ipamuka, kundi para ipakita sa kanya na hindi siya ang dahilan ng pagbangon mo, kundi ikaw mismo. At kung may matutunan man siya sa pagbabalik na hindi mo tinanggap, yun ay ang aral ng pagkawala. Minsan, para matutong magpahalaga ang isang tao, kailangan niyang hindi ka na ulit makita. The final stoic mindset. Hindi mo kailangang gumante, kundi magdesisyon. Hindi mo kailangang iparamdam sa kanya ang sakit na naranasan mo. Dahil ang tahimik mong pagdedesisyon na hindi na siya bahagi ng mundo mo, mas mabigat yun kaysa sa anumang panunumbat. Ang stoic ay hindi naghahanap ng ganti. Ang stoic ay naghahanap ng direksyon. Choose peace over passion. Maaring mahal mo pa rin siya. Maaring may parte sa puso mo na gustong bumalik sa nakaraan. Pero ang tanong, deserve ba ng bagong ikaw ang dati ninyong relasyon? Kung hindi na, piliin mo ang katahimikan. Piliin mo ang sarili mo. Piliin mo ang stoic na lalaki na natutong hindi umasa kundi lumago. Dumating na siya, nagparamdam, nagtanong, naghahabol. Pero ngayon, ikaw na ang may kontrol. Kung tatanggapin mo siya dahil pinili mong gawin yon, hindi dahil desperado ka. At kung hindi mo siya tatanggapin, dahil pinili mong protektahan ang sarili mong katahimikan. Ano man ang piliin mo, stoic man o hindi, ang mahalaga, hindi mo na sinasakripisyo ang respeto mo para sa sarili mo. Kung tapos mo na ang buong serye at tumatak sa'yo ang aral nito, i-comment mo sa baba. Tahimik akong bumangon, stoic akong lumalakad. I-like mo ang video kung nakatulong ito sa'yo. At i-share sa kapwa mong lalaking naglalakbay sa katahimikan. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na serye.